Please subscribe. The Extreme Feast. Kabanata 901 hanggang 920. Ang paglalagay ng mga security guard ay naaayon sa kaayusan ni Roman. Mapapansin ng sinumang may karanasan sa larangang ito na kahit na mukhang napakahigpit ng seguridad, may puwang na sadyang iniwan para madaling makatakas ang isang tao. Hindi ito masyadong halata, kaya iniisip ng karamihan na ang pamilya Biggs ay naglagay ng maraming pagsisikap upang matiyak na ligtas ang eksibisyon ngayong gabi. Ethan, mamayang gabi malalaman natin kung sino ka, tahimik na sabi ni Roman sa sarili habang hinawakan ang pisngi nito. Babayaran kita ng 1,000 beses para sa sampal na ito. Inimbitahan niya ang halos lahat ng makapangyarihang pamilya sa hilaga ngayong gabi. Kung ang lahat ay nakasaksi na lumabas si Ethan upang iligtas si Thomas, kung gayon ang pamilya Hunt ay walang paraan upang ipaliwanag ang kanilang relasyon. Ang isang napakalakas na pamilya ay may isang taong kasing ligaw, mayabang at dominante gaya ni Ethan. Sapat na ito para maging maingat ang sinuman sa pamilya. Kung ang dalawang lalaking ito ay mag-ama mula sa iisang pamilya, tiyak na magiging alerto ang lahat. Ang pamilyang Long ay bumagsak at hindi magiging banta sa pamilya Biggs. Kahit na hindi bumagsak ang pamilyang Long, ang pamilya Biggs ay hindi maaabala sa kanila. Tungkol naman sa pamilya Snow, kahit si Roman ay walang pakialam sa kanila, bale ang ulo ng pamilya Biggs. Gagamitin niya ang parehong plano ng pamilya Snow sa kanila. Sa katunayan, marahil ay iniisip pa rin nila na ginagamit nila ang pamilya Biggs. Ang daming tanga. Para naman sa pamilyang Hunt. Kung wala si Ethan, hindi sana nag-aalala ang pamilya Biggs sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sa apat na pinakamakapangyarihang pamilya, ang Hunt na pamilya ang may pinakamaliit na mapagkukunan at ang may pinakamahinang kakayahan, kaya ang pamilya Biggs ay hindi naabala sa kanila. Ngunit sa pagdagdag ni Ethan, lahat ay iba. Nag-isip ng malalim si Roman ngunit walang pagbabago sa ekspresyon ng mukha nito. Kahit na kanina pa siya sinampal ni Ethan, parang hindi siya nagalit. Ang mga taong kayang itago ng mabuti ang kanilang mga emosyon ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Parami ng parami ang mga taong pumasok. Nagsimula itong magingay. Naglakad si Roman sa pasukan upang salubungin ang bawat panauhin at tila pala kaibigan at maluwag na tao. Ang mga pinuno ng iba pang makapangyarihang pamilya ay halos mas matanda kaysa kay Roman, ngunit mabilis din silang tumakbo palapit sa kanya upang makipagkamay sa kanya at ang kanilang mga mukha ay puno ng paggalang sa kanya. Young Master Biggs, nahihirapan ka. Young Master Biggs, talagang tinatanggap mo kami sa pintuan. Masyado ka talagang mabait sa amin. Young Master Biggs, maganda ka pa rin gaya ng dati. Maraming formalidad ang ipinagpalit at matiigang sinagot ni Roman ang lahat at nakipag-chat sa lahat, pinapanatili ang imahe ng lahat sa kanya. Dumating na ang pinuno ng pamilya Snow at si Young Master Snow. Tumanga lang nag-aanunsyo ng mga pangalan sa pintuan at malakas na sumigaw, na para bang sinusubukan niyang gawin ang kanyang makakaya sa harap ni Edwin at ng kanyang anak. Ginoo! Nandito na si Snow! Ginoo! Niebe! Young Master Snow! Tumangala si Edwin at sinulyapan sila habang kalmadong tumango. Iyon ay itinuturing na isang tugon. Napatingin siya kay Roman. Roman, ang galing mo talaga. Ang pamilya Biggs ay nagturo sa iyo ng mabuti. Tito Snow? Napakabait mo, sagot ni Roman. Labis akong nagpapasalamat na nakarating ka ngayon. Tumango si Edwin. Sumulyap siya kay Dwight at sinabing, magkasing edad lang kayong dalawa, kaya dapat mas madalas kayong maghalo. Dwight, kailangan mong matuto kay Roman, maintindihan mo. Yes, Dad, seryosong sagot ni Dwight. Nilinggan niya si Roman at magalang na pinagsalikop ang kanyang mga kamay habang sinasabi, Roman, aasa ako sa iyo. Don't say that, matututo tayo sa isa't isa. Pumasok si Edwin at agad na nagbago ang ekspresyon ni Dwight. Tahimik niyang sinabi, wala kang nagawa sa loob ng maraming taon, pero ngayon bigla kang naglalagay sa isang malaking palabas. Roman, hindi ka simpleng tao. Kabanata 902. Sumagot si Roman, hindi rin ikaw. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at may makahulugang tingin sa kanilang mga mata. Hindi na nagsalita si Dwight at pumasok na. Pagkatapos nito, mas maraming tao ang dumating at napuno ang venue.
Bukod sa mga negosyanteng narito para sa aktwal na eksibisyon at ilang maliliit na pamilya, marami pang iba ang nakarinig tungkol sa kung paano may iba pang intensyon si Roman sa likod ng pagdaraos ng eksibisyong ito. Alam nila na ang eksibisyong ito ay isang bitag. At ito ay upang bitag si Thomas Hunt. Nagtataka ako kung si Thomas ay maglakas loob na sumama. Hindi ko akalain na darating siya. Hindi mo ba narinig? May gustong pumatay sa kanya. Eksakto. Tingnan mo kung gaano kahigpit ang seguridad sa mall na ito. Ang ilan ay nagbubulungan at nag-iisip kung maglalakas loob si Thomas na lumapit o hindi. May sadyang nagpakalat ng balita tungkol sa kung paano papatayin ng isang tao si Thomas sa eksibisyon. Nasa gitna mismo ang name tag ni Thomas at katabi lang ito ni Edwin. Walang ekspresyong sinulyapan ni Edwin ang name tag ni Thomas at tahimik na nanunuya. Iniisip niya kung darating pa ba si Thomas dahil alam niyang may gustong pumatay sa kanya. Nilinggan niya ang mga upuang nakalaan para sa mga kinatawan mula sa iba't ibang negosyo. Walang laman pa rin ang mga upuan para sa Palmer Group. Huwag mong sabihin sa akin na ang mag-ama na ito ay hindi gustong kunin ang espesyal na pagkakataong ito upang muling magsama. Malamig na tawa ni Edwin. Halos lahat ng bisita ay dumating na. Maging si Angelica ay dumating na rin. Siya na ngayon ang pinuno ng pamilyang Long, ngunit siya ay kapareho ng henerasyon ni Roman, kaya kailangan niyang pumunta upang ipakita ang kanyang paggalang sa kanyang pamilya. Uncle Hunt, pakiusap, huwag kang pumunta. Umupo si Angelica at sinulyapan ng upo ang nakalaan para kay Thomas at mukhang nag-aalala. Hindi lang si Roman ang nagsasabi na may papatay kay Thomas. Maging si Alexander ay nagsabi sa kanya tungkol dito at kinumpirma na may isang assassin na darating upang patayin si Thomas. Ito ay malinaw na isang bitag. Darating kaya si Thomas? Narito ang pinuno ng pamilya ng Hunt. Iniisip pa lang ito ni Angelica nang biglang napalingon ang boses sa pasukan. Sa entrance ng venue. Pinagsalikop ni Roman ang kanyang mga kamay at magalang na binati si Thomas, Uncle Hunt, matagal na. Sana okay ka lang. Roman, naalala kita. Not bad? Not bad? You're so outstanding at such a young age. Dahil talagang pinagsama-sama mo ang isang eksibisyon ng sukat na ito, kung gayon dapat akong pumunta at ipakita ang aking suporta, sabi ni Thomas na may isang walang pakialam na ngiti. Salamat sa iyong suporta, Uncle Hunt. Kailangan pa rin ng mga nakababatang henerasyon ang mga matatanda upang turuan at gabayan tayo sa lahat ng ating ginagawa, ngumiti si Roman at iniunat ang kanyang braso para ipakita ang daan. Uncle Hunt, pumasok ka at maupo ka. Tumanggaw si Thomas at pumasok na sa venue. Kahit si Jack ay wala sa tabi niya. Siguradong baliw siya. Talagang dumating si Thomas nang wala ang kanyang personal na bodyguard. Dapat niyang isipin na ang mga iyon ay alingaw-ngaw lamang, o inisip niya ang kanyang sarili na hindi magagapi. Nagsimulang tumibok ang puso ni Angelica at hindi malaman kung ano ang nangyayari. Sinadya niyang pumunta sa bahay ng Hunt upang bigyan ng babala si Thomas na mag-ingat at huwag pumunta kung maaari. Ngunit dumating pa rin si Thomas. Dumating siya at talagang nag-isa siyang dumating. Hindi man lang niya dinala si Jack, ang kanyang personal na bodyguard na parehong mahusay na manlalaban at isang taong hindi umalis sa tabi ni Thomas. Si Thomas ba ay umaasa na mapatay? Mabilis na tumalikod si Angelica para tingnan ang mga upuan na nakalaan para sa Palmer Group, ngunit wala pa rin silang laman. Maging si Edwin ay nagulat. Ilang sandali pa bago niya napagtanto ang mga nangyayari. Si Thomas ay talagang dumating ng mag-isa. Edwin, bakit ka nakatingin sa kalawakan? Bati ni Thomas sa kanya. Mukhang nagulat ka na dumating ako mag-isa. Kabanata 903. Lalong nabigla si Edwin. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng lakas ng loob si Thomas. Ngunit ngayon siya ay naka-up, at siya ay dumating kahit na mag-isa. Medyo nagulat si Edwin. Pero syempre, wala siyang pinakita sa mukha niya. Medyo nabigla ako. Nasaan si Jack? Casual na tanong ni Edwin. Bihira kang makitang wala siya. Inayos ko na siya na asikasuhin ang iba pang mga bagay. I'm not coming to some dangerous place anyway, there's no need to be so nervous, mahinahong sabi ni Thomas na nakangiti habang nakaupo.
Kilala ni Thomas ang bayaw na ito ng kanyang balon. Walang pakialam sa kanya si Edwin. Kahit na siya na rin ang pinuno ng isang napakakapangyarihang pamilya, palaging iniisip ni Edwin na ang lahat ng mayroon ng pamilya Hunt ay ibinigay sa kanila ng pamilyang Snow. Tahimik na tumango si Edwin at hindi na nagsalita. Wala siyang masabi kay Thomas. Magkasama silang nakaupo, ngunit wala silang ibang interaksyon maliban sa maliit na usapan. Uncle Hunt, lumapit si Angelica at bumulong na puno ng pag-aalala ang mukha. Bakit ka dumating mag-isa? Nag-aalala na siya na si Thomas talaga ang dumating. At talagang dumating siya mag-isa nang hindi man lang dinadala si Jack. Nakakabaliw iyon. Ang invitation card lang ang nakalagay sa pangalan ko, kaya syempre ako na mismo ang pupunta, nakangiting sagot ni Thomas. Huwag kang mag-alala, hindi ito nakakatakot gaya ng iniisip mo. He then waved his hands to tell Angelica not to talk anymore. Magsisimula na ang event. Gustong sabihin pa ni Angelica, ngunit dahil ayaw siyang marinig ni Thomas, walang patutunguhan. Lumingon siya sa mga upuan na nakalaan para sa mga kinatawan ng negosyo. Bakit wala pang tao mula sa Palmer Group dito? Maging ang mga pinuno ng pinakamakapangyarihang pamilya ay narito na. Hindi ba sila medyo nahuli? Maraming tao ang nagbulong-bulungan at umiiling-iling. Naramdaman nila na ang Palmer Group ay nagiging bastos. Bakit, hindi ba darating ang mga tao mula sa Palmer Group? Napatingin si Edwin. Huwag mong sabihin sa akin na pinalawak nila ng labis na wala silang pakialam sa pagpunta sa eksibisyong ito. Ang kanyang mga salita ay tumutulo ng sarcasm. Sa tingin ko ay hindi sila naglalakas loob na sumama, panunuyan ni Dwight at sarkastiko ring sumagot. Naalala niya kung paano siya tratuhin ni Ethan na parang basura at itinapon lang siya sa tambakan ng basura, kaya mabaho siya sa basura. Hindi niya iyon kukunin sa pagkakahiga. Pero alam naman siguro ni Ethan na malalagay siya sa matinding problema kung darating siya, kaya pinili niyang hindi na lang sumama. Hindi ba napakagaling ni Ethan? May darating para patayin si Thomas, kaya hindi ba siya nag-aalala? Narito ang kinatawan mula sa Palmer Group. Sa sandaling tumawag ang boses na iyon, lahat ay napalingon sa pasukan. Ang bituin ng gabi ay narito. Alam ng lahat na ang pamilya Biggs ay nakatuon sa Palmer Group at Thomas. Napatingin ang lahat sa entrance at nakita si Owen na nakatayong mag-isa. Maging si Roman ay hindi makapaniwala na ang Palmer Group ay nagpadala lamang ng isang tao. Labis na ikinatuwa ni Roman na isang tao lamang mula sa pamilyang Hunt ang dumating dahil iyon ay magpapadali sa pagsasakatuparan ng kanyang mga plano. Ngunit nagulat siya na isang tao lang mula sa Palmer Group ang dumating at hindi ito ang taong inaasahan niya. Young Master Biggs, pasensya na kung late ako dumating. I was really busy at work, magalang na pinagsalikop ni Owen ang kanyang mga kamay at ngumiti. Huwag mag-alala, hindi pa nagsisimula ang kaganapan, kaya hindi ka nahuhuli. Tumingin si Roman kay Owen at bahagyang kumunat ang noo. Ang invitation card ay may pangalan lamang ni Owen, ngunit si Roman ay nagreserba ng 3 upuan para sa Palmer Group. Kaya kahit sumama si Ethan, pwede pa silang magdala ng isa pang tao. Pero sa huli, si Owen lang ang dumating. Ang ekspresyon ni Roman ay mukhang medyo masama ngayon. Kung hindi dumating si Ethan, paano magpapatuloy ang palabas na ito? Kabanata 94. Palmer Group pinadala ka dito mag-isa. Kailangang magtanong ni Roman. Tama iyan. Sapat na para sa akin na pumunta mag-isa sa mga ganitong kaganapan. Ngumiti si Owen at nagpatuloy sa pagpapaliwanag, Young Master Biggs, huwag mo akong intindihin, wala akong ibang ibig sabihin. Ako ang kinatawa na mayroon ng Palmer Group sa Hilaga at ang pangalan ko lang ang nakasulat sa invitation card, kaya syempre ako mismo ang pupunta. Pagkatapos ay tumango siya, pinirmahan ang kanyang pangalan sa listahan ng mga bisita at pumasok sa venue. Ramdam ni Owen na nakatingin sa kanya ang lahat habang naglalakad siya papunta sa upuan niya. Parang laking gulat nila nang mag-isa itong dumating. Ito ay isang eksibisyon lamang at hindi mahalaga kung ang Palmer Group ay dumating o hindi. Umaasa ba sila na darating ang isang big shot na tulad ni Ethan? Kahit si Owen ay ayaw sumama. Hindi pinansin ni Owen ang lahat ng mga titig na iyon at kumpiyansa na naglakad.
Kailangan niyang kumitawan ng maayos sa Palmer Group at hindi niya mapahiya si Ethan. Naglakad siya papunta sa upuan niya at umupo. Nakatingin pa rin sa kanya ang lahat. Maging si Thomas ay nakatingin kay Owen. Mukha siyang kalmado, pero kitang-kita ni Angelica ang bahid ng disappointment sa mga mata niya. Hindi talaga sumipot si Ethan. Wala siyang pakialam kung patay na o buhay si Thomas. Hindi siya naabala kahit alam niyang may gustong pumatay kay Thomas. Natatakot ako na mas gugustuhin niya na ako mismo ang pumatay, sabi ni Thomas sa sarili. Huminga siya ng malalim at tumalikod. Huminto siya sa pagtingin kay Owen at hindi umimik habang tahimik na naghihintay sa pagsisimula ng kaganapan. Tay, hindi siya dumating, bulong ni Dwight. Tuloy ba tayo? Kumunat ang noo ni Edwin. Kung hindi dumating si Ethan, ano ang susunod niyang gagawin? Dapat ba talaga niyang ituloy ang pagpatay kay Thomas? Walang pakialam si Edwin kung patay o buhay si Thomas. Kahit na si Thomas ay bumagsak na patay ngayon, wala siyang maramdaman. Baka makaramdam pa siya ng sobrang saya. Pero hindi naman niya siguro hahayaang biglang mabalo ang nakababatang kapatid niya, di ba? Gaano man siya kagalit, si Elsa ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae at isang miyembro ng pamilya Snow kung tutuusin. Ituloy natin, sagot ni Edwin. Kahit na hindi dumating si Ethan, sigurado akong may iba na siyang inayos. Sigurado pa rin siyang susubukan pa rin ni Ethan na protektahan si Thomas. Sigurado siyang siguradong anak ni Thomas si Ethan. Walang pagkakamali. Bago ito, baka may hinala pa si Edwin. Ngunit nang makita niyang dumating si Thomas na mag-isa, natitiyak niyang umaasa rin si Thomas na dadating si Ethan. Ladies and gentlemen, tumayo si Roman sa entablado at malakas na sinabi, I'm very happy to have everyone here to attend tonight's exhibition. Isang malaking karangalan na makasama kayong lahat dito. Ang iba't ibang kumpanyang iniimbitahan ngayon ay pawang mga kumpanyang may impluwensya sa Hilaga. Ang kanilang mga produkto ay napakahusay na natanggap sa Hilagang merkado. He continued in a loud voice, I've called everyone together today with their products para lahat tayo ay makihalubilo sa isa't isa. Sa isang banda, ito ay makakatulong sa pagsulong ng ekonomiya ng Hilaga, ngunit ito rin ay magbibigay sa lahat ng mas maraming pagkakataon na magtulungan. Nagpalakpakan ang lahat. Nasa likod ko ang exhibit, at lahat ng produkto ay nakadisplay dito. Lahat ay maaaring tumingin at magtanong ng anumang gusto mo. Umaasa ako na sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at feedback ngayong gabi, maaari tayong sumulong sa pagtutulungan upang gawing mas maunlad na lugar ang Hilaga. Nang matapos ni Roman ang kanyang talumpati, lahat ng iba't ibang kinatawan at panauhin mula sa mga makapangyarihang pamilya ay tumayo at naglakad patungo sa exhibit at nagsimulang makipag-ugnayan sa isa't isa. Napuno agad ang venue ng ingay ng Saturday. Uncle Hunt, hindi ka ba titingin? Nakangiting tanong ni Roman. Tumayo si Thomas at may malaking ngiti sa labi. Siyempre. Interesado din ako sa ilang bagay. Halika, tingnan natin. Pagkatayo niya ay tumayo na rin si Edwin. Sumunod siya sa likod ni Thomas at palihim na sinulyapan si Dwight. Agad na nakuha ni Dwight ang mensahe. Naglakad si Dwight sa isang tabi at nagbigay ng hand signal nang walang nakatingin. Kasabay nito, sa walang laman na ikalawang palapag ng mall, isang pares ng mga mata ang lumitaw mula sa likod ng isang haligi. Agad silang naging matalas at mabisyo. Kabanata 905. Nakasuot siya ng maskara sa kanyang mukha, ngunit ang mga matang iyon ay nanlamig sa lahat sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Sila ay ganap na walang pakiramdam. Ang lalaking ito ay isa lamang killing machine. Nakita niya ang senadoryas ng kamay ni Dwight at tumalikod para magtago sa likod ng poste at buksan ang portfolio na dala niya. Sa labas ay parang isang violin case ng mga uri. Ngunit kung sino man ang nakakita kung ano talaga ang nasa loob, sila ay makakakuha ng kakilakilabot na pagkabigla. Dalubhasa niyang pinagsama ang sandata at naglabas ng itim na palaso. Nilagay niya ang arrow sa slot sa isang click. Pagkatapos noon ay sumilip siya para hanapin ang kanyang target. Dahan-dahan niyang itinaas ang crossbow at itinutok kay Thomas na nakatayo sa harap ng exhibit. Hinawakan niya ang crossbow gamit ang isang kamay at inilagay ang isa niyang kamay sa trigger.
Tumpak na nakatutok ang palaso kay Thomas. Ngunit biglang, isang kamay ang lumabas sa likod at marahang tinapik sa balikat. Naramdaman niya agad na tumindig ang lahat ng balahibo niya. Bakit may tao dito? Hindi ba walang laman ang pangalawang kwento? At saka, naging sensitive na sana siya para ma-detect na may lumalapit sa kanya. O narinig man lang niya ang mga yapik niya. Pero namalaya na lang niyang may tao sa likod niya pagkatapos nitong dumapo ang kamay sa balikat niya. Masaya bang laruin ang bagay na ito? Marahas niyang ibinaling ang kanyang ulo upang salubungin ang mukha na may kakaiba. Pwede ko bang paglaruan ito sandali? Ikaw. Bago pa man siya makapagsalita ay hinampis siya ni Ethan sa leeg gamit ang kanyang kamay at natamba siya. Kinuha niya ang crossbow at tumingin sa ibaba. Hindi masama, tiyak na papatayin ng bagay na ito ang lumang bagay na iyon. Hindi pinansin ni Ethan ang assassin na bumasak sa sahig. Tumingin siya kay Thomas at tahimik na tumango, kahit na gusto mo siyang patayin, ako lang ang pinapayagang pumatay sa kanya. Pagkatapos ay itinaas niya ang crossbow at ang kanyang tindig ay mas mukhang propesyonal kaysa sa assassin sa sahig. Inilagay niya ang isang daliri sa gatilyo. Tinutukan niya ito at halos agad na hinayla. Ang palaso ay bumaril ng kasing bilis ng kidlat. Si Thomas at marami pang iba ay nakatayo sa harap ng exhibit at marami ang nakikinig sa pagsasalita ni Thomas. Biglang narinig ang isang tunog ng kung anong tumutusok sa hangin, at ang sunod na narinig nila ay isang sigaw ng dugo. Ang tunog ng palaso na tumutusok sa laman ay nagpatindig ng balahibo ng lahat. Namutla ang lahat nang lumingon sila na si Dwight ay nakahiga sa sahig. Ang palaso ay dumaan sa kanyang hita at naipit siya sa sahig, at ang dugo ay bumulwak kung saan-saan. Maraming mga babae ang agad na nagsimulang sumigaw at sumisigaw dahil sa takot at mabilis na tumakbo sa tabi. Ang mga lalaking kasama nila ay pawang namumutla. Hindi nila akalain na may mangyayaring ganito. May isang sniper. Tumakbo ka. Takbo. May tao, halika at tumulong. Nag-ulo ang buong venue. Walang umasa na may papatay kay Dwight. Kung hindi biglang gumalaw si Dwight, tatama na ang palaso na ito sa dibdib ni Dwight. Namutla ang mukha ni Edwin. Hindi niya akalain na magiging ganito ang mangyayari. Paanong ang madugong palasong ito ay nauwi sa pagbaril sa sarili niyang anak? Tumangala siya ngunit wala man lang nakita. Nagsimula siyang sumigaw, may sniper. May sniper sa isang lugar. Hulihin mo siya. Hulihin mo siya. Nababaliw na si Edwin sa galit. Ang lahat ay tumatakbo sa lahat ng direksyon at ang lugar ay isang kumpletong gulo. Nagulat din si Roman. Alam niyang may papatay kay Thomas at alam pa niyang ang pamilya Snow ang mag-aayos ng isang mamamatay tao. Kaya si Roman ay sumabay sa plano ni Edwin ng palihim dahil siya rin gustong makita si Ethan na lumabas at iligtas si Thomas. Ngunit sa huli, si Ethan ay hindi dumating at si Thomas ay maayos. Ang muntik ng mapatay ay mula sa pamilya Snow sa halip. Ano sa lupa ang nangyari? Kabanata 906. Nakahiga pa rin si Dwight sa sahig. Dumaan ang palaso sa kanyang hita at naipit siya sa sahig, kaya nahirapan siyang bumaba sa sahig. Ang kanyang mga iyak ay mas nanginginig pa sa isang maltong humahagulgol. Si Edwin ay balisa at gusto siyang tulungan ngunit hindi niya alam kung paano. Lalo siyang nag-alala na hindi titigil ang assassin na kinuha niya hanggat hindi niya napatay si Dwight. Tulong! Tulong! Hindi na siya mapakali kung sino ang assassin. Nag-aalala si Edwin na baka pumutok ng panibagong palaso ang assassin at mapatay ang kanyang anak. Ngunit walang nagmamalasakit sa kanyang mga pakiusap. Isa pang araw ang bumaril sa ere at naipit ang kabilang paa ni Dwight sa sahig. Nanginginig ang buong katawan ni Dwight. Ang kanyang mga hiyaw ng sakit ay napakatindi na nagdulot ng panginginig sa gulugad ng lahat. Narinig ni Edwin ang kakilakilabot na pag-iyak ni Dwight at pakiramdam niya ay lalabas na ang sariling puso sa kanyang bibig. Ang killer not ba? Ang target niya ay si Thomas. Bakit niya sinubukang patayin si Dwight? Bakit nakatayo ka pa dyan? Tulungan mo siya. Tulalo pa rin si Edwin nang sumugod si Thomas at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para hilahin ang mga palaso. Dwight, tumayo ka dyan, ililigtas kita. Malakas na sigaw ni Thomas habang pinuputol ang palaso at naputol ang palad nito. Isa pa itong palaso.
Pakiramdam ni Edwin ay malapit nang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ngunit ang araw na ito ay tila hindi nakatutok sa anumang partikular na bagay. Dumaan ito sa balikat ni Thomas, ngunit kung malayo lang ito ng ilang pulgada, tatama na ito sa puso ni Thomas. Maging si Edwin ay hindi napigil ang mapasigaw. Tingnan mo. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Thomas ang lahat para iligtas ang kanyang anak. Hindi ba siya natakot mamatay? Maging si Edwin mismo ay walang ganitong uri ng lakas ng loob. Kunin mo siya. Nasa second story siya. Bilisan mo. Kunin mo siya. Sinundan ng isa sa mga security guard ang palaso at agad na itinuro ang pangalawang palapag, at lahat ay nagsimulang umakyat sa itaas. Sumisigaw pa rin si Dwight sa sakit at namumutla na ang mukha. Siya ay nasa matinding sakit at ang kanyang mga luha ay hindi napigilan sa pag-agos. Tito Thomas. Sagipin mo ako. Iligtas mo ako please. Hindi man lang siya nag-abalang sumigaw na iligtas siya ng kanyang ama dahil ang nagsisikap na iligtas siya ngayon ay si Thomas, ang tiyuhin na hindi niya pinapansin. Huwag kang mag-alala, pasok na ako. Ginamit ni Thomas ang magkabilang kamay upang kunin ang isa pang palaso at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang hilahin ito, ngunit ang anggulo ay nagpapahirap sa kanya na ibigay ang kanyang puwersa. Edwin. Huwag tumakbo. Iligtas mo ang anak mo. Sumigaw siya ng napakalakas kaya umalangaw-ngaw ito. Narinig ito ng halos lahat. Nasa matinding panganib si Dwight at maaaring mamatay anumang sandali, ngunit sinusubukan ni Edwin na makatakas. Sarili niyang anak iyon. Sa halip, si Thomas ang nagbuwis ng kanyang buhay para iligtas si Dwight at muntik ng mabaril kanina. Bilisan mo. Kunin mo siya. Malakas na sigaw ni Roman. Nag-iba na ang mga pangyayari at hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa ng pamilya Snow. Malamang malalagay din siya sa gulo. Ang isang buong grupo ng mga security guard ay tumakbo sa hagdan patungo sa ikalawang palapag at pumunta ayon sa orihinal na mga tagubilin ni Roman. Samantala, inilahad ni Ethan ang isang kamay para sampelan ang walang malay na asasin na nagising. Hoy, gising na. Iminulat ng asasin ang kanyang mga mata sa pagkalito at bago niya maisip kung ano ang nangyayari, ibinalik ni Ethan ang crossbow sa kanya. Hindi naman masama itong laruan mo. Bumangon siya at tumawa, here, you can have it back. Pagkatapos noon, naging anino lang si Ethan at nawala sa harap ng asasin. Nandyan siya. Hulihin mo siya. Siya yun. Palibutan mo siya, huwag mong hayaang makatakas. Lumingon ang asasin upang makita ang ilang dosenang security guard na paparating sa kanya mula sa lahat ng direksyon na may hawak na taser sa kanilang mga kamay. Nanlaki agad ang mga mata niya at nagsimulang umakyat ang dugo niya. Ano ang nangyayari ngayon? Sa isang malakas na sumpa ay umakyat siya sa kanyang mga paa at nagsimulang tumakbo nang hindi man lang dinadala ang kanyang sandata. Kabanata 907. Kunin mo siya. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Ang mga security guard ay tumatakbong hinahabol ang pumatay na parang lahat sila ay nabaliw. Sisubog na ang mga baga ng mamamatay tao dahil sa kanyang galit. Hindi ba sila nagkasundo kanina na pagkatapos patayin si Thomas, may magsisiguro ng madaling rutang pagtakas para sa kanya? Ano ang nangyayari ngayon? At sino yung taong biglang sumulpot kanina at anong ginawa niya? Ang asasin ay ganap na walang ideya. Nababaliw na siya. Wala siyang nagawa at nag-blackout. Paggising niya ay hinahabol na siya ng mga baliw na ito. Kung mahuli nila siya, malamang nabugbugin siya hanggang mamatay. Nababaliw na ang asasin habang patuloy na tumatakbo para sa kanyang buhay. Ilang beses na niyang sinumpa si Edwin at ang anak sa puso niya. Ang deal na ito ay magbuwis din sa kanya ng sarili niyang buhay. Mabilis siyang tumakbo sa mall at sinundan ang orihinal na ruta ng pagtakas na binalak para sa kanya. Ang mga lalaking nasa likod niya ay kunwari lang nahahabulin siya pero kalaunan ay hahayaan siya. Pero sa ngayon, lahat ng security guard ay humahabol pa rin sa kanya na may galit na galit sa mga mukha. Mukhang handa na silang patayin siya ngayon din. Sumpa ka, Edwin Snow. Sigaw ng killer. Wala siyang choice kundi tumakbo na parang hangin, at sa wakas ay nagawa niyang ipagpag ang mga security guard. Samantala,
Dahan daw ang tumahimik ang venue nang dumagsa ang malaking bilang ng mga security guard sa lugar. Tumawag ka ng ambulansya. Tumawag ka na ng ambulansya. Malakas na sigaw ni Edwin. Nakahandusay pa rin si Dwight sa sahig. Hindi na siya nakakabit sa sahig, ngunit ang mga palaso ay tumusok pa rin sa kanyang mga binti. Walang nangahas na hilahin sila palabas. Hindi rin nila mabunat ang mga ito. Ginamit ni Thomas ang isang kamay upang suportahan si Dwight at ginamit ang isa pang kamay upang subukang pigilan ang pagdurugo, ngunit patuloy na dumaloy ang sariwang dugo sa kanyang mga daliri. Maghintay ka dyan, kapag dumating na ang doktor, magiging maayos ka. Nanginginig ang mga labi ni Dwight at mapatla ang kanyang mukha. Punong-puno ng luha ang mapupungay niyang mga mata. Siya ay nasa matinding sakit ngunit siya ay nakatikom pa rin ang kanyang mga ngipin at sinabi, Tito T. Thomas. Think. Huwag ka nang magsalita, umiling si Thomas. Manatiling gising, malapit na ang ambulansya. Tumanggaw si Dwight at hindi na nagsalita. Malinaw niyang naalala na nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, kahit ang sariling ama ay gustong tumakbo para dito habang si Thomas ay patuloy na nakatayo sa kanyang harapan. Halos patayin ng palasong iyon si Thomas. Hindi ba siya natatakot mamatay? Hindi ba alam ni Thomas na hindi niya ito tinuring na tiyuhin o elder? Hindi ba alam ni Thomas na wala siyang pakialam sa pamilya Hunt? Bakit siya gustong iligtas ni Thomas? Hindi talaga maintindihan ni Dwight. Hindi ba dapat gusto ni Thomas na mamatay siya? Maririnig ang mga sirena ng ambulansya. May ambulansya dito. Bilisan mo. Iligtas mo ang anak ko. Bilisan mo. Umalangaw-ngaw ang boses ni Edwin na parang kulog. Iligtas mo ang anak ko. Namula ang mukha ni Edwin nang makita ang napakaraming dugo sa sahig. Hindi niya akalain na may mangyayaring ganito. Hindi ito ang inaasahan niya. Agad na pumasok ang mga medics na may dalang stretcher at maingat na binuhat si Dwight dito. Ang paggalaw ay nagpagulo sa mga sugat ni Dwight at siya ay napasigaw sa sakit, pagkatapos ay nawalan ng malay. Dwight! Nawalan ng kulay ang mukha ni Edwin. Iligtas siya. Iligtas siya. Kung may mangyari sa anak ko, papatayin ko kayong lahat. Nababaliw na talaga siya sa kaba. Edwin! Hinawakan siya ni Thomas. Huwag kang maistorbo sa mga doktor. Kumalma ka. Paano mo inaasahan na magiging mahinahon ako? Anak ko yan. Kung mamatay siya, sisiguraduhin kong lahat ng tao ay mamamatay kasama niya. Edwin. Sigaw ni Thomas. Ayusin mo sarili mo. Napakalakas ng boses niya kaya kinilig si Edwin at agad na kumalma. Napatulala siyang nakatitig kay Thomas, at tumingin sa lalaking ito na nagbuwis lang ng buhay para iligtas si Dwight. Kabanata 908. Ang pinakamahalaga ngayon ay siguraduhing maayos ang mga binti ni Dwight. Kung sino ang nasa likod nito, iimbestigahan natin ito mamaya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Thomas at tinulungan ang mga medic na maisakay si Dwight sa ambulansya at umalis papuntang ospital. Naramdaman ni Edwin ang kabog ng dibdib. Ang taong nasa likod nito. Siya ang kumuha ng killer na iyon. Siya dapat ang pumatay kay Thomas. Paano niya tinangka na patayin si Dwight at maging ang sarili niya? Sa halip, si Thomas ang nagligtas sa kanila. Ano ang nangyayari sa lupa? Tito Snow, huwag kang mag-alala, sisiyasatin kung mabuti ang bagay na ito at mananagot ako kay Dwight. Lumapit si Roman at malungkot ang ekspresyon nito. Galit na galit din siya sa ganoong pangyayari. Nakaayos na ang lahat at naghihintay na lang silang mahuli si Ethan. Walang sino mang umasa na magiging ganito ang mga bagay. Isang bagay para sa pumatay na maghangad ng ibang tao maliban kay Thomas. Paano naging Dwight at Edwin ang target? Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ang alinman sa mga ito. Maging responsable. Napatitig si Edwin kay Roman at nagdilim ang ekspresyon nito. Young Master Biggs, nakatakas na siya. Bago pa makapagsalita si Edwin, tumakbo ang pinuno ng security at humihingal habang sinasabi, naramdaman ng mamamatay tao na iyon na hinahabol namin siya at may rutang pagtakas na naplano ng maaga, kaya ang aming mga tauhan ay hindi nakayanan. Para mahuli siya. Sinampal siya ni Roman sa mukha. Walang silbing basura. Wala kang kwentang bagay.
Malakas niyang sigaw. Marami sa inyo ang hindi makahuli ng isang mamamatay tao. Bakit babayaran pa kita? Ibinaba ng pinuno ng seguridad ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na magsabi ng kahit ano dahil namumula ang kanyang mukha. Si Roman ang sadyang nag-iwan ng puwang para makatakas ang pumatay sa unang pagkakataon. Sinunod niya ang utos ni Roman ngunit ngayon ay sinampal siya ni Roman dahil dito. Siyempre nagalit siya. Habulin mo siya. Siguraduhin mong makukuha mo siya. Nakilala ni Dwight ang aksidenteng ito sa isang eksibisyon na inorganisa ng aking pamilya, kaya ang pamilya Biggs ang may pananagutan. Dapat nating. Tama na. Malakas na sigaw ni Edwin at pinutol si Roman. Madilim ang kanyang ekspresyon habang nakatitig kay Roman. Hindi niya napigil ang itago ang galit sa kanyang mga mata. Hindi mo na kailangang kumilos. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Roman. Nangyayari ang bagay na pinakakinakabahan niya. Akala mo ba hindi ko masasabi? Malamig na sabi ni Edwin, ang daming security guard dito at halos walang blind corner sa mall na ito. Kaya paano nakapasok ang killer? Ang pamilya Snow at ang pamilya Biggs ay nag-coordinate ng kanilang mga pagsisikap ng hindi talaga sinasabi sa isa't isa. Kakalabas lang ni Edwin ng balita na may papatay kay Thomas, at pinaplano na ni Roman ang ruta. Kahit na ang ruta ng pagtakas ay naplano na noon pa man. Pero ngayon, hinala ni Edwin na sinuhulan ni Roman ang pumatay. Kaya kukuha ang pumatay sa kanya ng pera at papatayin ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Kung hindi, bakit pahihintulutan ng mga tauhan ni Roman na makatakas ang mamamatay tao kahit na malinaw na hindi bahagi ng plano ang pagkakasugat ni Dwight? Ang tanging paliwanag ay sinadya itong ginawa ni Roman. Sinadya niyang makatakas ang mamamatay tao na iyon. Inilagay mo ang iyong mga security guard na parabang tinatakan nila ang bawat labasan ngunit nakatakas pa rin ang pumatay. Akala mo ba tanga ako o ano? Galit na galit si Edwin. Roman, minaliit talaga kita. Sobrang bigo ka ba na hindi mo nagawang patayin kami ng anak ko? Hindi ba ang pamilya Biggs ay labis na nabigo? Nanginginig ang buong katawan ni Roman. Kung ganoon ang iniisip ni Edwin, kung gayon siya ay nasa problema. Tito Snow? Hindi naman ganoon ang nangyari, nagkakamali ka. Paano ko kaya? Huwag mo akong tawaging tito. Hindi tayo ganoon ka-close. Napangisi si Edwin at winagiway ang kanyang kamay habang sinasabi, sisiguraduhin kung mababayaran ito ng pamilya Biggs. Kabanata 909. Tumalikod si Edwin at umalis at hindi pinansin ang paliwanag ni Roman. Namutla si Roman habang pinagmamasdan si Edwin na paalis. Nagkaproblema siya. Kung naramdaman ng pamilya Snow na ginawa ito ng pamilya Biggs, kung gayon ang dalawang pamilya ay magiging magkaaway. Wala siyang masyadong pakialam sa relasyon ng dalawang pamilya per se. Ang lahat ng pinakamakapangyarihang pamilya ay nakikipagkompetensya sa isa't isa noong una. Sa katunayan, lahat sila ay maaaring maging mahigpit na mga kaaway at siguraduhin na sila ay lumaban hanggang sa isa na lang sa kanila ang matirang nakatayo. Ngunit sa ngayon, umaasa si Roman na mapanig sa kanya ang pamilya Snow, bitag ang pamilyang Long at pagkatapos ay sama-samang atakihin ang pamilyang Hunt. Sasalakayin niya silang lahat ng sabay-sabay. Itinakda niya ito upang sipain ang pamilya ng Hunt dahil sila ay isang potensyal na banta sa kanya. Wala siyang pakialam kung paano nauugnay si Ethan sa pamilya ng Hunt. Nais lang niyang gamitin ang kasalukuyang sitwasyon para sipain silang dalawa at kung maaari ay mapuksa ang kanilang susunod na henerasyon. Ngunit bago niya mailagay ng maayos ang buong bitag na ito ay bumagsak ng mag-isa. Higit pa rito, nagsimulang maghinala ang pamilya Snow na ang pamilya Biggs ay nagplano para sa isang mamamatay tao upang patayin si Dwight. Iyon ang anak na inayos ni Edwin para maging susunod na pinuno ng pamilya Snow. Ang pamilyang Biggs na sinusubukang patayin ang magiging pinuno ng pamilyang Snow ay malaking balita. Ano ba ang nangyayari? Galit na sigaw ni Roman. Paano mo siya hinayaang makatakas? Ang pinuno ng seguridad ay may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Si Roman ang nagsabi sa kanila na mag-iwan ng puwang para makatakas ang killer, at ngayon ay tinatanong niya sila. Young Master Biggs, hindi ba ikaw ang nagsabing? Anong sinabi ko? Wala nang pakialam si Roman sa pagiging prim and proper.
Nagbabanta ang ekspresyon niya habang sumisigaw, wala akong pakialam sa gagawin mo, dapat mahuli mo ang lalaking iyon. Paano ang tungkol sa mga closed-circuit camera? Hindi mo ba kayang tingnan ang mga kamera at hulihin siya? Alinsunod sa iyong mga tagubilin, ang posisyon na iyon sa ikalawang palapag ay isang blind spot at pinasara din namin ang mga kamera doon. Halos may suka ni Roman ang dugo sa kanyang galit. Muntik na siyang mawalan ng malay. Pakiramdam niya ay naghukay siya ng sariling libingan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang pinuno ng seguridad ay nakatayo pa rin doon at naghihintay ng mga tagubilin ni Roman. Bakit ka pa nakatayo dito? Pumunta at hulihin ang lalaking iyon ngayon. Malakas na sigaw ni Roman. Ang mga bagay ay talagang naging komplikado. Inaasahan niyang walang masamang nangyari kay Dwight, kung hindi ay tiyak na ididirekta ni Edwin ang kanyang galit kay Roman. Ang pamilya Biggs ay hindi natatakot sa isang pag-atake mula sa pamilya Snow, ngunit ang pakikipag-away sa kanila ay hindi isang bagay na gustong gawin ng pamilya Biggs ngayon. Sa katunayan, ito ay posibleng magtulak sa kanila na magtrabaho sa pamilya ng Hunt sa halip. Iyon ay gagawing mas komplikado ang mga bagay. Kumunat ang noo ni Roman at hindi maintindihan kung saan nagkamali ang lahat. Napaka-perpekto niyang pinlano ang lahat. At kahit na hindi nagpakita si Ethan, wala siyang pakialam. Mayroon pa siyang paraan upang makamit ang kanyang layunin. Pero ngayon, naging magulo ang lahat. Hindi na natuloy ang kaganapan at umalis na ang lahat. Walang nangahas na manatili pa sa isang mapanganib na lugar. Grabe ang mood ni Roman ngayon. Kung hindi nagpakita si Ethan, mas madaling kontrolin ang sitwasyon. Kaya paano? Biglang nanlaki ang mata niya. Ethan. Hindi nagpakita sa harap nila si Ethan. Pero paano kung lihim siyang nagpakita? Baka may kinalaman ang bagay na ito kay Ethan. Lumingon siya at sinubukang maghanap ng isang tao sa Palmer Group. Ngunit lahat sila ay umalis at si Owen ay hindi na matagpuan. Mga lalaki. Tumawag si Roman. Mabilis na tumakbo palapit sa kanya ang ilang lalaki. Pumunta sa sangay ng Palmer Group ngayon at tingnan kung nasa loob si Ethan o wala. Go! Oo, young Master Biggs. Mabilis na umalis ang kanyang mga tauhan. Ethan. I don't think you're capable of this. Imposible. Kabanata 910. Naalala ni Roman ang sampal na ibinigay sa kanya ni Ethan. Balang araw ay babalikan niya iyon. Napakahusay niyang pigilin ang kanyang emosyon. Alam niya na ang susi sa pag-survive sa mga araw na ito ay hindi tungkol sa kung sino ang mas mabangis o nangingibabaw, ngunit kung sino ang makakalampas sa iba. Siya ang mananalo sa kompetisyong ito. Kaya kahit sinampal siya ni Ethan, magpapanggap na lang siya na hindi nangyari. Magbibigay lang siya ng oras at gagantay kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Sa di oras. Nakarating ang mga tauhan ni Roman sa sangay ng Palmer Group. Sa sobrang bilis nila ay nakarating na sila bago pa man makarating si Owen. Hindi na sila nagdalawang isip pa at pumasok. Nakita nila si Ethan na nakaupo sa sofa sa main hall at may ilang walang laman na pakete ng mga kakanin sa mesa. Mayroong hindi bababa sa 5 o 6 na sigarilyo sa ashtray at lahat sila ay napatay na ng tubig. Tumangala si Ethan at pinaikit ang mga mata. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Kami ay. Hinahanap namin si Mr. Foss. Kasama ba siya? Hindi. Hindi na sila nilinga ni Ethan. Kumuha siya ng isa pang bag ng potato chips at nagpatuloy sa pagkain. Hindi siya mapakali sa mga ito. Nagpalitan sila ng nakakaalam na tingin at lumabas. Kung titignan, kanina pa nasa opisina si Ethan. Hindi siya maaaring pumunta sa lugar ng eksibisyon at bumalik sa oras upang iset up ang lahat sa opisina. Pinanood ni Ethan ang pag-alis ng mga lalaki bago ibinaba ang mga chips sa kanyang mga kamay. May nakakalokong ngiti sa labi. Masarap ba silang kumain? Tumawa siya. Sumilip si Kuya Geoff sa likod ng sofa at umiling. Tuyo na ang kanyang lalamunan. Masarap silang kumain, ngunit maaari mo ba akong bigyan ng isang bote ng tubig? Tuyo na ang lalamunan ko. Nakain na si Kuya Geoff ng ilang bag ng chips sa loob ng 1 minuto. Ang kanyang mga labi ay natatakpan ng mga mumo at ang kanyang lalamunan ay puno ng mga chips.
Kahit ang pakikipag-usap ay masakit. Tumakbo siya sa pantry at nilagok ang isang basong tubig. Kung hindi siya umiinom ng tubig ngayon, mapapaso ang kanyang lalamunan. Big Boss, talagang kayang tiisin ng Roman na iyon. Muling nabuhayan si Kuya Joff pagkatapos niyang lumunok ng ilang malalaking subo ng tubig. Sinampal mo siya at talagang hindi siya gumanti. Nakita ni Brother Joff ang kanyang makatarungang bahagi ng mga anak ng mayayamang lalaki mula sa lahat ng makapangyarihang pamilyang ito sa Hilaga. Lahat sila ay mayabang at snob, at wala ni isa man sa kanila ang may pakialam sa iba. Pero parang iba si Roman sa kanila. Siya ay higit na makasalanan at mapanlinlang kaysa sa kanila. Wala lang siyang lakas ng loob, diretsyong sagot ni Ethan. Kung ang kanyang mga kamao ay mas malakas kaysa sa akin, sa tingin mo ba ay hahawakan pa rin niya ang anumang bagay? Puno ng paghamak ang mukha ni Ethan. Nakakita na siya ng mga katulad ni Roman noon. Basically siya yung tipong nambobuli sa mga mas mahina sa kanya pero natatakot sa mga mas malakas sa kanya. Maaaring may ibang taong nadurudge hanggang mamatay sa ngayon, ngunit hindi nang ahas si Roman na salakayin si Ethan dahil hindi siya sigurado kung gaano kalakas si Ethan. Ayaw niyang mamatay bago ibagsak si Ethan. Siya siguro ang nagpadala sa mga lalaking iyon, di ba? Tanong ni Kuya Joff. Dapat ko bang itago ang mga ito dito? Para saan man? Inilibot ni Ethan ang mga mata kay Kuya Joff. Paanong ang lalaking ito ay tumanggi pa ring gamitin ang kanyang utak matapos siyang sundan ng napakatagal na panahon? Sinadya niya itong gawin para sirain ang plano ni Roman. Isinama pa niya ang pamilya Snow sa gulo na ito, kaya ngayon ay maghihintay na lang si Ethan at manunood ng palabas. Kung ano ba talaga ang kaya ng pamilya Biggs at kung talagang galing sa pamilya Biggs ang kanyang lordship o hindi, depende iyon sa kung gaano sila pinipilit ng pamilya Snow. Talagang napakahusay na itinago ng pamilyang Biggs ang kanilang mga sarili. Baka sila na ang pinakamalaking isda sa Hilaga, pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata. Malamig siyang sumirit, pero kahit na sila ang pinakamalaking isda, isda pa rin sila. Iniisip niya kung dapat niyang singaw ang isda na ito o ay ihaw ito. O di kaya ilunukin na lang niya ito ng hilaw. Kabanata 911. Sa ospital. Nanawagan ng direktor ng ospital sa pinakamahusay na espesyalista na pumunta kaagad at operahan si Dwight. Kung hindi gumaling ang mga binti ni Dwight, makakalimutan niya ang pagiging direktor ng ospital. Sa labas ng operating theater. Nagpatuloy si Edwin sa paglalakad sa koridor. Pareho siyang balisa at galit. Nais niyang sunugin ng buhay ang pumatay, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin siya natagpuan ni Roman. Akala ba ni Roman ay hindi niya masasabi? Don't worry. Dwight will be fine, sabi ni Thomas nang pansin niyang sabik na sabik si Edwin. Tiningnan ko, masakit ang mga buto niya pero malinis naman ang sugat, kaya hanggat walang nangyari sa operasyon, ayos lang siya. Kahit na hindi niya nagawang maunawaan ang mataas na antas ng mga medikal na pamamaraan ng pamilya Hunt, alam niya ang ilang bagay sa kanyang sarili. Siya ay mas mahusay kaysa sa ilan sa mga tinatawag na mga espesyalista. Napahinto si Edwin sa paglalakad at nilingon si Thomas. Halo-halo ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Ang taong nasa harapan niya ang gusto niyang patayin. Sa katunayan, siya ang kumuha ng isang mamamatay tao para patayin si Thomas at pilitin si Ethan na lumabas at patunayan na sila ay mag-ama. Sa huli, matapos gumawa ng ganoong engranding plano, muntik na niyang patayin ang sarili niyang anak. Kung hindi pa rin niya ikinonekta ang problemang ito sa pamilya Biggs, kung gayon siya ay napakatanga para maging pinuno ng pamilyang Snow. Tumango lang si Edwin. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin kay Thomas. Magkapatid silang dalawa, ngunit hindi pa sila nag-uusap sa loob ng maraming taon. Mababa ang tingin ni Edwin kay Thomas at minamaliit pa ang pamilya Hunt. Ngunit ngayon, kung hindi tumulong si Thomas, namatay na si Dwight at marahil ay siya rin mismo ang namatay. Dahil sa napakalaking pabor ni Thomas, medyo hindi komportable si Edwin. Edwin. Tumakbo si Elsa at baka sa mukha niya ang pag-aalala. Kamusta si Dwight? Nagmamadali siya sa sandaling marinig niya ang balita. Nasa operating theater pa rin siya. Medyo hindi natural ang tingin ni Edwin kay Elsa. Galit pa rin siya sa nakababatang kapatid niyang ito.
Nagalit pa rin siya na pinakasalan niya si Thomas at kinuha ang malaking bahagi ng mga ari-arian ng pamilya Snow sa kanya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos siya, pag-aliw ni Thomas kay Elsa. That's good, that's good. Tinapik ni Elsa ang dibdib niya. Takot na takot siya noon. Narinig niya na may nangyaring kakila-kilabot sa eksibisyon. Muntik nang mapatay si Dwight at maging si Thomas ay nasa malaking panganib. Agad na nawala ng malay si Elsa sa narinig. Matapos magkamalay, isinugod niya ang ospital, natatakot na baka may nangyaring kakila-kilabot. Ngunit pagkatapos niyang makita na maayos na si Thomas at hindi na nanganganib ang buhay ni Dwight, gumaan ang loob niya. Magiging maayos ba siya? Mas mabuting maging maayos siya. Panunuyan ni Edwin. Huwag magsalita ng magagandang bagay para pakinggan ngayon, maghintay hanggang lumabas ang doktor. Bahagyang kumunat ang noo ni Elsa. Narinig na niya ang lahat tungkol sa kung paano itinaya ni Thomas ang kanyang buhay para iligtas si Dwight. Anong uri ng ugali ang ipinakita ngayon ni Edwin? Paano pa kaya niya sinisigawan si Thomas? Pareho silang mga pinuno ng pinakamakapangyarihang pamilya at pantay-pantay sa lahat ng paraan. Paano siya napagsalitaan ni Edwin ng ganito? Magtatalo na sana siya nang iwagayway ni Thomas ang kanyang mga kamay. Dahil nandito kayong dalawa, alis muna ako. Balitaan mo ako kapag lumabas na ang doktor, sabi niya kay Elsa. Pagkatapos ay umalis siya nang walang sinasabi kay Edwin. Walang gustong sigawan ng wala. Nalungkot si Elsa habang pinagmamasdan si Thomas na papalayo. Edwin, napakalayo mo na. Galit niyang sabi. Kung hindi tumulong si Thomas ngayon, ano sa tingin mo ang nangyari kay Dwight? Paano mo siya nakakausap ng ganyan? Akala mo ba talaga may utang si Thomas sa'yo? Ipagtatanggol niya ang kanyang lalaki, kahit na ang kanyang kinakalaban ay ang kanyang sariling nakatatandang kapatid. Tiniis ni Elsa ang ganitong ugali mula nang ikasal siya kay Thomas. Noon pa man ay napaka-sarkastiko ni Edwin at patuloy na kinukutya si Thomas. Itinuring pa niya si Thomas na parang nasa ibaba niya, ngunit hindi nagreklamo o nakipagtalo si Thomas. Bakit niya hahayaan iyon? Kabanata 912. Ibig mong sabihin wala siyang utang sa akin. Galit na ganti ni Edwin nang marinig ang pagtatalo ni Elsa sa kanya. Wala siyang utang sa pamilya Snow. Elsa, kailan ka pa naglakas loob na sigawan ako ng ganito? Tinuturing mo pa ba akong kuya o hindi? Itinaas niya ang kanyang boses, kung hindi mo siya pinakasalan at dadalhin ang napakaraming mga ari-arian ng pamilya sa iyo, naisip mo ba na ang pamilya ng Hunt ay magiging kung ano sila ngayon? Baka sa mukha ni Edwin ang pagkadismaya. Lahat ng apologetic na nararamdaman niya kay Thomas kanina ay nawala lahat. Ang pamilya ng Hunt ay magiging isa pang pamilya ng mga doktor na walang ibang ginagawa kundi ang makakita mga pasyente araw-araw. Galit na galit si Elsa na nagsimulang manginig. She pointed a finger at Edwin and scoffed, payag si Dad sa kasal na ito noon. Bakit hindi ka nagtaas ng anumang pagtutol noon? Bakit ngayon mo lang ito napag-usapan? Hindi siya sinagot ni Edwin. Noon, wala siyang karapatang magsabi ng kahit ano. Ang tatay nila ang pinuno ng pamilya Snow noon. Siya ay isang mapagmataas at mabisyo na tao na hindi pinapayagan ng sinuman na sumalungat sa kanya. Kaya paano siya magtataas ng anumang pagtutol? At alam mo ba kung bakit pumayag si tatay na magpakasal ako sa isang lalaking may asawa na? Malamig na tawa ni Elsa. Nakita niyang hindi nakasagot sa kanya si Edwin, kaya lumapit siya at tinignan siya ng diretso sa mata. Oo, totoo na gusto ko si Thomas. At hanggang ngayon gusto ko pa rin siya at pinipilit kong pakasalan siya. Wala akong pakialam kung kasal na siya dati o kung may mga anak siya o kahit na siya ay isang 80 taong gulang na lalaki. Hanggat nabubuhay pa siya at gusto niya ako, papakasalan ko siya. Galit na galit si Edwin nang marinig ang mga salitang ito. Paano nga ba nasabi ni Elsa ang isang bagay na walang kahihiyan? Nakakahiya sa pamilya Snow. Paano hindi nararapat? Paano mo nasabi ang mga walang hiyang bagay? Mas malakas pa ang boses ni Edwin kaysa kanina. Paano mo nasabi ang ganyan sa edad mo? Ikaw, napakahiya mo sa pamilya Snow. Napangisi si Elsa. Ang boses nito ay parang nanunuya sa kanya.
Eksakto. Nakakahiya kaya bakit pumayag pa rin si Dad? Natigilan ni Edwin. Wala siyang ideya. Pinahintulutan lamang siyang marinig ang desisyon, ngunit wala siyang ideya kung ano ang katwiran. Kung hindi namin inutang ang pamilya Hunt ng isang pabor para sa pagliligtas ng iyong buhay, hindi kailanman papayag si tatay dito, sabi ni Elsa. May lomason sa iyo at muntik ka nang mamatay. Kung hindi ginawa ng ama ni Thomas ang kanyang makakaya at ginamit ang kanyang buhay para iligtas ka, naisip mo bang nakatayo ka pa rin dito at sinisigawan ako ngayon? Natigilan si Edwin. Ano ang sinabi mo? Siya ang dahilan nito. Naalala lang niya na dumanas siya ng matinding sakit noong bata pa siya at muntik nang mamatay dahil dito. Hindi niya alam na siya ay nalason at muntik nang mamatay sa lugar. Ang pamilya Snow at ang pamilyang Hunt ay palaging magkakaibigan. Ang medikal na kasanayan ng pamilya Hunt ay nagligtas ng napakaraming miyembro ng pamilya Snow. Gustong ibalik ni tatay ang pabor na ito, at iyon ang dahilan kung bakit pumayag siyang pakasalan ako ni Thomas. At ngayon sa tingin mo ako ay walang hiya. Tumanggaw si Elsa. Oo, napakawalan ko. He doesn't like me at all and I still insist na pakasalan siya. Gusto mong pagtawanan ako niyan, hindi ba? Sige, kutsain mo ako. Ikaw yung tipo ng tao na naaalala lang yung mga masasamang bagay at hindi yung mga magagandang bagay sa iba. Hindi na napigilan ni Elsa at umalis na. Nakaugat pa rin si Edwin sa lugar. Dahil ba sa kanya? Pumayag ang kanyang ama na magpakasal si Elsa sa pamilya ng Hunt dahil iniligtas nila ang kanyang buhay. Kaya lahat ng mga ari-arian na ibinigay sa pamilya ng Hunt ay upang ibalik ang isang pabor. Upang ibalik ang pabor na iligtas ang kanyang sariling buhay. Wala sa mga ari-arian na iyon ang mas mahalaga kaysa sa sarili niyang buhay. Tatakbo na sana siya kay Elsa para linawin ang bagay na ito ngunit biglang bumukas ang pinto ng operating theater. Tinulak ng doktor si Dwight palabas. Ang kanyang mukha ay mapatla, ngunit siya ay mukhang medyo kalmado, kaya ang kanyang mga sugat ay malamang na magiging maayos. Nasaan si Tito Thomas? Mahinang tanong ni Dwight. Gusto kong pasalamatan siya ng personal sa pagligtas niya sa akin. Kabanata 913. Sandaling natigilan si Edwin. Nais ng kanyang anak na pasalamatan si Thomas ng personal. Hindi sigurado si Edwin kung kaya niyang magpakumbaba para gawin iyon. Sinigawan lang niya si Thomas kahit na nailigtas niya ang anak niya, tapos pinagalitan siya ni Elsa kanina dahil may utang siya sa Hunt family at hindi sa kabila. Ito pala ay ginamit ng ama ni Thomas ang kanyang buhay kapalit ng kanyang sarili. Parehong inutang ni Edwin at ng kanyang anak ang kanilang buhay sa pamilya Hunt, ngunit talagang binayaran sila ni Edwin ng kasamaan. Nagsimulang mamula ang mukha ni Edwin. Nagsisimula na siyang makaramdam ng hiya sa sarili. Ano ang dapat ipagpasalamat sa kanya? Panunuya niya. Mabangis ang titig niya na para bang sisubog ang pangitaas niya, at umiwas ng tingin si Dwight. Siya ang tiyuhin mo, kaya hindi ba't nararapat lamang na iligtas ka niya? Natigilan si Dwight nang marinig iyon. Hindi kailanman kinilala ni Edwin si Thomas bilang asawa ng kanyang kapatid na babae at hindi kailanman nakita siya bilang isang anugang ng pamilya Snow. Pero ngayon sinabi na niya talaga na tiyuhin niya si Thomas. Tama na, huwag ka nang magsalita, magpahinga ka na. Hindi na nagsalita si Edwin. Si Dwight ay nawarded at nagayos siya ng isang dosenang lalaking may mataas na kasanayan upang protektahan si Dwight habang siya ay umalis sa ospital. Pupunta siya sa ilalim nito. Ano ang nangyari sa assassin na iyon? Binili ba siya ng pamilya Biggs? O aksidente ba ito? Kahit na aksidente, papatayin pa rin niya ang assassin na iyon dahil sa muntik niyang pagpatay sa kanya at sa anak niya. Tinawag ni Edwin ang 3 Grandmaster level fighters sa kanyang tahanan. Kailangan kong manghuli ng assassin. Hindi dapat maging problema sa inyong 3, di ba? Oo, guru. Siguraduhin mong mahanap mo ang assassin na iyon at hulihin mo siyang buhay. Intindihin. Sigaw ni Edwin. Agad namang nawala ang 3. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Isang liwanag ang tila kumikislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang pamilya Biggs ay mas mahusay na hindi sa likod nito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging makukulit. Kasabay nito. Sa bahay ni Biggs.
Kung ikukumpara sa mayaman at marangyang mukhang Longhouse at Snowhouse, medyo kakaiba ang Biggs House at mukhang natagulan ito ng maraming taon, kaya kakaiba ang hangin sa paligid. Sa apat na pinakamakapangyarihang pamilya, ang pamilyang Biggs ang pinakamatagal na panahon. Sila ay umiral ng higit sa 200 taon na ngayon. Kahit na lumipas ang napakaraming taon at ilang beses nang nagpalit ng ulo ang pamilya, nagawa pa rin ng pamilya Biggs na manatili bilang isa sa pinakamakapangyarihang pamilya. At kahit na magulo ang hilaga, makapangyarihan pa rin ang pamilya Biggs at patuloy na humiga. Ang pinuno ng pamilya Biggs, si Duncan Biggs, ay palaging nananatili sa bahay at halos hindi lumalabas. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Ronald Biggs, ang humawak ng lahat kasama si Roman. May mga tsismis na pumanaw na si Duncan Biggs, ngunit natakot ang pamilya Biggs na maapektuhan nito ang prestihiyo ng pamilya Biggs at hindi nang ahas na ipahayag ito. Sa main hall ng Biggs House, tumayo si Ronald Biggs sa gitna habang nasa likod ang mga kamay. Mabagsik ang ekspresyon niya. Ang gulo mo talaga this time. Marahas na sigaw niya. Nahulog ka sa pukanan ng iba sa paggawa nito, hindi mo ba nakikita? Medyo masama ang ekspresyon ni Roman. Siya ang pinakanamumukod tanging isa sa kanyang henerasyon at naging haligi sa hinaharap ng pamilya Biggs. Ngunit ngayon ay hindi na siya nang ahas na makipagtalo nang siya ay pag-alitan ng kanyang pangalawang tiyuhin na si Ronald Biggs. Sa tingin mo ba magagamit mo si Ethan para paghiwalayin ang pamilya Snow at pamilya ng Hunt? Ano ba kasing iniisip mo? Ang dalawang pamilya ay hindi malapit sa unang lugar. Hanggat hindi mo sila hawakan, hindi sila magtutulungan. At ngayon, binigyan mo si Ethan ng pagkakataon at tinulungan siyang humanap ng paraan para makalusot. Napakatanga mo. Patuloy na sigaw ni Ronald at puno ng galit ang mukha. Si Ronald Biggs na ngayon ang namamahala sa bawat usapin sa sambahayan. Ang pag-unlad at kinabukasan ng pamilya Biggs ay responsibilidad din niya. Hindi niya akalain na gagawa ng ganoong pagkakamali si Roman. Kabanata 914. Roman, hindi ka naman ganyan dati. Bakit ang gulo ng ulo mo this time? Medyo nagalit si Roman. Tito Ronald, paano ka nakakasigurado na si Ethan ang nasa likod nito? Pinaikit ni Ronald ang kanyang mga mata at hindi nagpaliwanag. Nagdilim ang ekspresyon niya. Tinatanong mo ba ako? Umiling si Roman. Gusto ko lang linawin ang mga bagay-bagay. Kahit na ang tatay ko ang nagsabi nito, itatanong ko pa rin ang tanong na ito. Sok! Malamig na tawa ni Ronald. Kung nandito ang tatay mo, patay ka na. Ang malamig niyang boses ay nagpang-inag kay Roman. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan at hindi na siya naglakas loob na makipagtalo pa. Tama na yang kalokohan mo. Mabilis na magpadala ng isang tao upang tugisin ang assassin na iyon. Dapat ibalik mo siya. Tito Ronald. Hindi pa handa ang pamilya Biggs. Kung ang mga plano ng iyong ama ay nasira sa iyong mga kamay, siguradong patay ka na. Bagamat si Roman ang nakatakdang maging susunod na ulo ng pamilya, hindi siya maliligtas kung magkamali siya. Nanigas si Roman at nagdikit ang ngipin. Nakuha ko. Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Paano kung siya raw ang magiging pinuno ng pamilya Biggs? Sa nakalipas na mga taon, ang tinaguriang magiging pinuno ng pamilya ay nagbago ng maraming beses. Kahit si Roman ay hindi alam kung ilan ang nauna sa kanyang sarili. Walang tunay na ulo ng pamilya sa pamilya Biggs. Kahit si Ronald ay hindi palaging autoridad na gumawa ng desisyon sa lahat ng bagay sa pamilya. Nang mapanood ni Ronald si Roman na tumatakbong medyo galit na galit, umiling siya at mukhang nabigo. Mukhang kailangan nating isulong ang plano. Medyo nadismaya siya. Hindi pa sila handa. Masyado pang maaga. Huminga siya ng malalim at hindi na nagsalita. Pumasok pa siya sa loob ng bahay, bumaba sa ilang corridors at narating ang kalaliman sa likod bahay. 3 pinto ang dinaanan ni Ronald bago pumasok sa isang underground passageway. Sinundan niya ang paikot-ikot na lagusan ng 5 buong minuto bago nagsimulang lumiwanag ang lugar. Ang walang laman na yungib na ito ay nakatago ng malalim sa likod ng bahay ng Biggs. Walang ganap dito maliban sa isang lalaking nakaupo sa gitna ng sahig.
Siya ay tulad ng isang piraso ng tuyong kahoy, hindi siya gumagalaw at halos hindi mo marinig o makita siyang huminga. May mga punch mark sa mga pader na bato sa paligid niya. May ilang bitik din sa dingding, pati na rin ang mga bakas ng natuyong dugo. Nakakatakot ang itsura nito. Duncan, bati ni Ronald habang magalang na pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Walang sinabi ang lalaking nakaupo sa sahig. Natatakot ako na baka kailangan nating isulong ang plano. Dahan-daang nagmulat ng mata ang lalaking nasa sahig. Sumulyap ang matalim niyang tingin kay Ronald at naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Bakit? Paus at mababa ang boses niya. Natatakot akong magbago ang sitwasyon at mahaharap tayo sa isang malaking banta. Baka hindi na makapagtago ang pamilya Biggs, paliwanag ni Ronald. Kaya kailangan nating isulong ito. Hindi nagsalita ang lalaki sa sahig at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Bahagyang yumuko si Ronald at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Hindi niya alam kung anong desisyon ang gagawin ng kanyang kuya. Wala siyang masabi sa bagay na ito. Manood at maghintay. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nabigkas niya ang mga salitang ito. Hindi pa oras para kumilos, at walang sinumang umasa na magiging ganito ang mga mangyayari. Biglang nakaramdam ng urge si Ronald na patayin na lang si Roman ngayon. Ang tanga na ito ay hindi gumawa ng mga bagay ng maayos at nag-iwan ng gulo. Nakuha ko. Hindi nang-ahas si Ronald na gambolain pa ang kapatid at tahimik na umalis. Pagkaalis pa lang niya ay muling nagmulat ng mata ang lalaking nakaupo sa sahig. Matalim ang titig niya na parang kutsilyo. Nagbigay siya ng suntok ng napakalakas na ang hangin sa paligid ay sumabog at kumaluskos ng malakas. Kabanata 915. Napatingin siya sa sariling kamao at mas lalong lumiwanag ang ningning sa mga mata niya. Medyo kulang pa. Itinago niya ang kanyang sarili mula sa mata ng publiko sa lahat ng mga taon na ito at nakatuon sa pagbuo ng kanyang diskarte sa boxing. Pero after so many years, feeling niya may kulang pa rin. Isang grupo ng mga walang kwentang idiot. Sumpa ni Duncan. Gusto niyang magstol ng oras ang kanyang pamilya para sa kanya dahil ayaw niyang masyadong maagang magpakilala. Ang kanilang plano ay i-redirect ang atensyon ng lahat sa iba pang pinakamakapangyarihang pamilya. Hindi mahalaga kung sino ang nakakuha ng spotlight hanggat hindi nabanggit ang pamilya Biggs. Hindi ito mahalaga hanggat hindi kailangang magpakita ni Duncan sa publiko. Isang taon na lang ang kailangan niya. Isang taon na lang. Pero ngayon, baka mahirapan siyang ipagpatuloy ang pagtatago. Mas mabuting makipaglaban sila para sa mas maraming oras, tumingin si Duncan sa kanyang mga kamao at ang kanyang madilim na mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Kung hindi nila kaya. Isang figure ang lumitaw sa kanyang isipan at nagpamukha sa kanya ng labis na pag-iingat. Kahit na lumago na si Duncan sa kasanayan at gumawa ng maraming paghahanda, hindi pa rin siya sapat na kumpiyansa. Mabilis na inayos ni Duncan ang sarili at bumalik sa dati niyang isipan na parang walang nangyari. Samantala, hindi nang-ahas si Roman na gumawa ng isa pang pagkakamali. Ito ay hindi lamang dahil gusto niyang maging pinuno ng pamilya Biggs, ngunit higit pa upang mapanatili ang kanyang sariling buhay. Bilisan mo! Bilisan mo at hanapin ang assassin na iyon. Malakas niyang sigaw. Wala akong pakialam kung magkano ang gastos. Subaybayan siya, maintindihan. Oo, young Master Biggs. Ilang dosenang lalaki ang agad na nagpunta sa magkahiwalay na paraan upang tugisin ang pumatay. Malungkot ang ekspresyon ni Roman. Alam niyang niloloko niya ito. Ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung saan nagkamali ang lahat. Paano siya nag-iwan ng butas para samantalahin ni Ethan? Hindi niya alam kung paano ito nagawa ni Ethan. Hindi man lang siya nagpakita, ngunit kinuha na niya ang mga plano ni Roman para sa eksibisyon. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Roman na biro ang kanyang katalinuhan at mga pukana sa harap ni Ethan. Nakita na ni Ethan ang lahat ng gagawin ni Roman, habang si Roman ay hindi naisip ang anumang gagawin ni Ethan. At si Roman ay naguguluhan pa rin. Saan nagkamali ang lahat? Kailangan kong mahanap ang assassin na iyon. Hindi ito ang oras para isipin ang mga bagay na ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ni Roman ay ang subaybayan ng assassin na iyon.
Kung hindi, patay na karne ako. Hindi naging madali ang mabuhay sa pamilya Biggs. Parehong hinahanap ng pamilyang Biggs at ng pamilyang Snow ang mamamatay tao na iyon. Ang pamilyang Hunt ang pinaka-relax sa kanilang lahat. Si Thomas ay hindi naabala sa alinman sa mga bagay na ito. Pagbalik niya sa bahay, tumatalon-talon na si Jack dahil sa kanyang pagkabalisa. Espesyal na dumating si Angelica upang balon si Thomas tungkol sa pagpunta sa eksibisyong iyon dahil narinig niyang may papatay sa kanya, ngunit pinilit pa rin ni Thomas na pumunta. Kung sasama si Jack, kahit papaano ay mapoprotektahan niya si Thomas o mamatay man lang kapalit niya. Ngunit tumanggi si Thomas na sundan siya ni Jack at nagpumilit na mag-isa. Sa sobrang takot ni Jack ay naramdaman niyang halos iwanan siya ng kanyang kaluluwa, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makinig sa mga tagubilin ng kanyang amo. Nakahinga si Jack nang makita niyang ligtas na nakabalik si Thomas, ngunit medyo kinakabahan pa rin siya. Guro, pakiusap ko sa iyo, huwag mo nang gawin ito muli. Sabi ni Jack. Narinig ko ang tungkol sa nangyari sa eksibisyon, talagang mapanganib iyon. Isang palaso ang muntik ng magbuwis ng buhay ni Thomas. Siguradong mapanganib iyon. Ngunit tumawa lang si Thomas at tila nasa napakahusay na kalooban. Hindi talaga delikado. Kabanata 916. Nakarelax ang mukha ni Thomas na para bang hindi lang siya dumaan sa isang malagim na karanasan. Mukha siyang kalmado, naghinala pa si Jack na gusto na talagang mamatay ni Thomas. Anong ibig mong sabihin na hindi delikado? Kung ang araw na iyon ay lumampas lamang ng 1 pulgada, kahit si Young Master ay hindi ka iligtas kung siya ay naroroon, nagsimulang sumigaw si Jack sa simula, ngunit biglang napigilan ang sarili sa dulo. Siyempre alam niyang hindi dumalo si Ethan sa event. May gustong pumatay kay Thomas ngunit hindi pumunta si Ethan at tila walang pakialam kung mabuhay o mamatay si Thomas. Kaya dapat ay talagang malungkot si Thomas. Bakit napaka-relax pa rin niya ngayon? Kilalang kilala siya ni Jack pagkatapos na nasa tabi niya sa loob ng maraming taon. Bigla siyang may naisip. Nandoon si Young Master. Tama, tumango si Thomas. Itinuro niya ang kanyang puso at sinabing, ang palasong ito ay nabaril niya. Pakiramdam ni Jack ay may tumama sa kanyang ulo. Ang assassin ay si Ethan. Ano? Si Ethan ang gustong pumatay kay Thomas. Imposible. Agad na itinapon ni Jack ang kaisipang iyon. Kung talagang gusto ni Ethan na patayin si Thomas, walang paraan na nakatayo pa rin si Thomas dito sa isang piraso. Tiyak na kaya ni Ethan na itama ang araw na iyon ng tumpak sa ulo ni Thomas. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jack. Ilang beses siyang napalunok at hindi makapaniwalang tinitigan si Thomas. Guro, inayos mo ba ang mga bagay kay Young Master? Ito ay masyadong nagkataon. Iginiit ni Thomas na mag-isa, habang si Ethan ay palihim na pinalitan ang assassin at sinira ang mga plano ng pamilya Biggs. Ang buong sitwasyon ay biglang nabaligtad. Umiling si Thomas. Posible ba iyon? Ayusin. Hindi na masama na hindi siya pinatay ni Ethan. Ngunit si Thomas ay nasa magandang kalagayan pa rin. Parehong naisip ang mag-ama at talagang pinag-ugnay ang kanilang mga pagsisikap ng hindi nagkikita o nagsasalita ng anuman sa isa't isa. Ito ay talagang hindi kapani-paniwalang pagsisikap sa koordinasyon. Ang iba ay maaaring hindi nakakuha ng gayong magandang epekto kahit na may isang plano. Tumahimik si Jack. Pakiramdam niya ay hindi na sapat ang utak niya para malaman ito. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi pinatay ng palaso ni Ethan si Thomas, ngunit ginawa nitong kaaway ng pamilya Snow ang pamilya Biggs. Iyon ay kasing ganda ng pagkuha ng pamilya Snow na tumayo sa panig ng pamilya ng Hunt, at ang pamilya Biggs ang magiging target ng lahat ngayon. Hindi ba si Roman ang nag-organisa ng kaganapan? Isa ba siya sa kay Ethan? Iyon ay mas imposible. Huwag mo nang isipin pa, baka mamatay ang utak mo, sabi ni Thomas na maluwag ang mukha. Hindi mo kailanman mahulaan kung ano ang iniisip ng punk na iyon. Walang makakikaya. Bumalik si Thomas sa kanyang pag-aaral, ngunit ang kanyang mga yapak ay malinaw na mas magaan kaysa dati. Samantala, ang mamamatay tao ay nasa pinakamasamang posibleng senaryo ngayon. Itong madugong pamilyang Snow. How dare they set up a trap for me like this at hahabulin pa rin ako?
Pawis na siya at halos mabali na ang mga paa niya sa sobrang pagtakbo. Hindi niya akalain na ang isang assassin na tulad niya ay hahabulin ng isang napakalakas na pamilya. Wala na siyang oras para isipin ito at tumakbo na parang baliw. Hanggat makakalabas siya sa hilaga, mabubuhay siya. Lingid sa kanyang kaalaman, may isang figurang hindi masyadong malayo sa kanya na tila mabagal na gumagalaw ngunit laging nakakalayo sa assassin. Nagtataka ako kung kaya mong magtiis na biglang maging sentro ng atensyon ng lahat. Pinagmasdan ni Ethan ang assassin na iyon at biglang bumilis. Kabanata 917. Gumalaw siya na parang hangin. Isang hangin na parang nakamamatay. Kahit malayo si Ethan sa kanya, naramdaman ng assassin ang malamig na hangin na papunta sa kanya mula sa likuran. Umikot siya ng marahas at nakita ang mukha ni Ethan. Ito ba ang lalaking humiram ng pana sa kanya at nagpunta sa kanya sa ganitong suliranin? Ngunit nang maramdaman niya ang surge of murderous air mula kay Ethan, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Hindi siya naglakas loob na huminto o bagalan man lang. Agad niyang binilisan ang takbo at tinakbo ito. Nandito si Ethan para patayin siya. Nandito siya para patahimikin siya. Ano ang nangyayari sa lupa? Ang ginawa lang niya ay kumuha ng trabaho para kumita ng madaling pera. Hindi niya inaasahan na makakasakit ng sinumang nakakatakot. Napakabilis ng takbo ni Ethan at napakapang-api ng kanyang presensya. Ang mamamatay tao ay parehong kinakabahan at panik ngayon. Pero hindi niya namalaya na hindi siya naabutan ni Ethan. Sa halip, pinipilit siya ni Ethan patungo sa isang tiyak na direksyon. Arg! Sino ka? Sino ka? Sigaw ng assassin. Tigilan mo nga ako. Tumigil ka sa pagsunod sa akin. Nasa bingit na talaga siya ng nervous breakdown. Gaano man siya kasanayan para sa mga mapanganib na sitwasyon, hindi madaling manatiling kalmado pagkatapos ng napakaraming alon ng mga tao na sumugod sa kanya. Si Ethan ay hindi sapat na malapit upang mahuli siya o malayo rin para sa kanya upang mag-ditch, at ito ay talagang nagtutulak sa mga assassin knots. Parang pinipigilan ni Ethan ang kanyang kaba at baka magmukmak na lang siya anytime. Hindi nagsalita si Ethan at nagpatuloy sa paghabol. Ang nakamamatay na hangin na nagmumula kay Ethan ay patuloy na naging mas pagbabanta at ang assassin ay nasa siklab ng galit ngayon. Siya ay tumatakbo na parang isang langaw na walang partikular na layunin o direksyon. Tatlong figure ang biglang sumulpot sa harap ng assassin at hamarang sa kanyang daraanan. Sino? Sino ka? Galit na sigaw ng assassin. Magwala ka. Umalis ka sa dinadaanan ko. Sa wakas natagpuan na kita. Tinitigan ng tatlong lalaki ang assassin at malamig na nanunuya. Hindi naging madali ang pagsubaybay sa assassin na ito, ngunit ngayon ay bigla na lang siyang lumitaw sa harap nila. Hindi nila hahayaang mawala ang pagkakataong ito sa kanila. Masisira na talaga ang assassin. Ang tatlong lalaking ito ay malinaw na hindi ordinaryong mandirigma. At yung lalaki sa likod niya. Lumingon siya para hanapin iyon. Wala ni isang kaluluwa sa likuran niya. Nasaan ang lalaking iyon ngayon lang? Saan siya pumunta? Sumama ka sa amin. Hindi siya binigyan ng tatlong lalaki ng pagkakataong mag-react at pinalibutan siya. Hindi nila siya hinayaang makatakas. Dahil sa malakas na presensya nila, nawalan ng pag-asa ang assassin. Malakas na sigaw niya at tumalikod para tumakas. Kung napunta siya sa mga kamay ng mga lalaking ito, sigurado siyang patay na karne. Tumakbo silang tatlo sa kanya at binilisan siya. Ang assassin ay hindi man lang ibinalik ang kanyang ulo. Talagang kinasusuklaman niya ang pamilya Snow hanggang sa ngayon. Biglang lumabas sa gilid ang isang nakamaskara. Hindi niya masabi kung sino iyon pero kasing bilis ng kidlat ang kanyang paggalaw. Ang mamamatay tao ay walang oras upang mag-react. Isang suntok ang nagpalipad sa kanya at bumagsak siya sa lupa. Tumagilid ang ulo niya at namatay. Namutla ang tatlong lalaki mula sa pamilya Snow. Sino te? Inutusan sila ni Edwin na ibalik ng buhay ang assassin. Bakit lumitaw ang isang karagdagang tao nang wala saan? Ngunit hindi sila pinansin ng taong iyon at nawala sa malayo. Patay na siya. Galit na sigaw ng isa sa kanila matapos suriin ang palso ng assassin. Habulin mo siya. Kung patay ang pinakamahalagang saksi, papatayin sila ni Edwin.
Agad namang naghabol ang tatlo, ngunit sa isang iglap lang ay hindi na nila mahanap ang lalaking nakita nila kanina. Nang magsimula na silang magmura, may napansin silang ilang anino sa di kalayuan. Mas naging makulit ang mga ekspresyon nila ngayon. Mga lalaki mula sa pamilya Biggs. Ito ay masyadong maraming pagkakataon, hindi ba? Kabanata 918. Bakit nandito ang mga lalaki mula sa pamilya Biggs? Ang isa sa kanila ay mukhang pareho ang suot niya sa lalaking pumatay sa assassin kanina. Kaya ito ang pamilya Biggs. Ang tatlo sa kanila ay may malungkot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha at hindi naglakas loob na sumugod. Malinaw na mayroong higit sa 10 sa kanila mula sa pamilya Biggs at lahat sila ay may mataas na kasanayan. Maaaring hindi sila makalayo sa isang piraso kung sinubukan nilang atakihin sila. Bumalik tayo at magsumbong kay Mr. Snow. Patay na ang assassin at walang kwenta ang pagbabalik ng bangkay. Pero at least makumpirma nila na ang pamilyang Biggs ang nasa likod nito. Hindi na nag-aksaya ng oras ang tatlo at mabilis na bumalik sa bahay ni Snow. Tumayo si Ethan sa isang sulok at tinanggal ang maskara niya. Lumalim ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mabilis na pagtakbo ng tatlong figure. Ngayon ay maghihintay kami upang makita kung ang pamilya Biggs ay maaaring magpatuloy sa pagtatago o hindi. Samantala, kakalabas lang ni Edwin sa kwarto ni Dwight. Malubha ang mga pinsala ni Dwight at kahit na naging maayos ang operasyon at hindi siya mahihirapang tumayo sa hinaharap, magdurusa pa rin siya sa ilang mga epekto. Ginoo. Niebe. Lumapit silang tatlo kay Edwin at tumuhad sa isang tuhod habang nag-uulat, nahanap namin siya. Ngunit pinatay siya ng iba. Namula ang mukha ni Edwin. Sinong gumawa nito? Ang pamilya Biggs. Nagpalitan ng tingin ang tatlo at nagpatuloy, hahabol na sana namin ang assassin nang biglang may sumulpot sa pamilya Biggs at pinatay ang assassin on the spot. Hindi namin siya nailigtas sa tamang panahon. Ang pamilya ng Biggs. Agad na nagsimulang magliyab ang apoy sa mga mata ni Edwin. Sigurado ka ba? Sigurado kami. Sabay-sabay kaming napatingin sa kanila. Upang matiyak na tama ang aming hula, nagtago kami sa isang sulok at nakita namin na ang mga lalaki mula sa pamilya Biggs ay tuluyang kinuha ang bangkay ng assassin. Malinaw na umaasa silang maalis ang assassin. Nagsimulang tumawa ng malamig si Edwin. Kaya ito talaga ang pamilya Biggs. Ang bitag ni Roman ay hindi para kay Thomas. Ito ay para sa pamilya Snow. Maging ang assassin na kinuha raw ni Edwin ay pre-arrangement na ng pamilya Biggs. Ngayong naisip ito ni Edwin, naalala niya na ang assassin na ito ay kinuha ng isa sa mga pinagkakatiwalaang katulong niya. At ang pinagkakatiwalaang katulong na ito ay hindi nakikipag-ugnayan sa nakalipas na 2 araw. Napakabagal talaga niyang mag-react. Mukhang ang pamilya Biggs ay medyo ambisyoso. Masyadong masama ang ekspresyon ni Edwin. Siya at ang kanyang anak ay halos mamatay sa kamay ng assassin na iyon. Kung nangyari iyon, ang pamilya Biggs ay nagdulot ng matinding pinsala sa pamilyang Snow nang hindi man lang iniangat ang isang daliri. Ginoo. Snow, ang pamilya Biggs ay nagpadala ng higit sa 10 lalaki, at lahat sila ay mga Grandmaster level fighters. Isa sa kanila ay Advanced Grandmaster din. Tumango si Edwin. Mahalagang walang nangyaring mali pagdating sa pagharap sa mamamatay tao na iyon, ngunit ang pagpapadala ng higit sa 10 Grandmaster at isang advanced na Grandmaster upang patahimikan siya ay medyo isang overkill. Kayong tatlo, bantayan mong mabuti ang pamilya Biggs. Sabihin mo agad kung may nakita kang paggalaw. Oo, Mr. Snow. Umalis na silang tatlo. Kumunat ang noo ni Edwin at medyo na-stress. Ang pamilya Biggs ay palaging napakalihim. Si Duncan sa partikular, ay matagal nang wala sa mata ng publiko. Ngunit ngayon ay biglang inatake ng pamilya ang pamilya Snow. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Isa sa mga pana sa kaganapan ay nakatutok din kay Thomas. Sinusubukan ba niyang sirain ang pamilya Snow at ang pamilya ng Hunt ng sabay? Marahas na pinaikit ni Edwin ang kanyang mga mata. Anong kay abangan? Maaari silang mangarap. Lumingon siya at sumigaw ng malakas, Butler. Master Snow. Tumakbo ang mayordoma. Maghanda ka ng mga regalo, banibisita ko ang pamilya Hunt, utos ni Edwin. Pasasalamatan ko si Thomas sa pagligtas sa buhay ng aking anak.
Kabanata 919. Isang malaking palabas ang ginawa ni Edwin sa pagbisitang ito. Nag-impake siya ng 3 kotse na puno ng mga regalo para sa pamilyang Hunt. Nakakuha siya ng maraming atensyon habang papunta siya doon. Mayroon siyang mga regalo para kina Thomas, Elsa, at lahat ng nasa bahayan, kasama na si Jack. Para siyang natatakot na hindi alam ng iba na patungo siya sa Hunt House. Nakatayo si Jack sa pintuan nang makarating ang mga sasakyan sa bahay. Medyo natigilan siya. Dumating si Edwin na may malaking kasiyahan at tiniyak na alam ng lahat na darating siya. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Ginoo. Niebe. Magalang na pinagsalikop ni Jack ang kanyang mga kamay. Ang ganda ng pagbisita mo sa amin. Nagpapahinga ang master ko sa pag-aaral. Kailangan mo bang tawagan ko siya? Bahagyang kumunat ang noo ni Edwin kay Jack. Hindi lumabas si Thomas para batiin siya ng personal. Kung nangyari ito sa nakaraan, si Edwin ay pumutok na sa kanyang tuktok. Kahit na pareho silang mga pinuno ng napakakapangyarihang pamilya, itinuring siyang elder kay Thomas dahil siya ang nakatatandang kapatid ni Elsa, kaya kailangang ituring siya ni Thomas bilang isang elder. Hindi na kailangan, ako na mismo ang papasok. Kinawian ni Edwin ang isang kamay para kunin ang kanyang mga tauhan na dalhin ang lahat ng mga regalo. Pagkatapos nito, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang likuran at siya mismo ang pumasok sa bahay. May isang taong malayo sa bahay ng Hunt na lihim na nanunood ng lahat ng ito na nangyayari. Pumasok si Edwin sa bahay ng Hunt, ngunit hindi tulad ng dati, wala si Thomas sa pintuan para tanggapin siya. Si Edwin talaga ang pumasok mag-isa. Hindi iyon ang kanyang karaniwang paraan ng paggawa ng mga bagay. Kailangan kong sabihin ito kaagad sa aking guro, bulong ng taong iyon at agad siyang umalis. Sa bahay ng Hunt. Si Thomas ay nasa kanyang pag-aaral. Alam niyang nandito si Edwin. Noong nakaraan ay tiyak na naghihintay siya sa pintuan para kay Edwin. Kung tutuusin, si Edwin ay nakatatandang kapatid ni Elsa, kaya kailangan niyang igalang ang kanyang seniority sa pamilya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lumalabas si Thomas dahil alam niyang ayaw din siyang lumabas ni Edwin. Master, nandito si Mr. Snow, sabi ni Jack mula sa labas ng pinto. Got it? Casual na sagot ni Thomas. Matatapos ako sa 1 minuto. He sounded very nonchalant about it and obviously didn't intention to see Edwin at all. Nagpatuloy siya sa pag-upo sa sofa at malayang gumawa ng tsaa para sa sarili. Paimple niyang ini-enjoy ang sarili niya. Kasabay nito, 2 beses na nilaybot ni Edwin ang main hall at sa wakas ay hinailan niya ang isang upuan na mauupuan niya. Dinalhan siya ni Jack ng tsaa at tumango lang siya nang hindi nagsasalita. Parang wala siyang pakialam kung lalabas si Thomas para batiin siya o hindi. Ang bahay na ito ay mukhang katulad ng dati, tumingin-tingin si Edwin sa paligid at hindi maiwasang mapamura. Mukhang katulad ng nangyari 15 taon na ang nakararaan. Magalang na tumayo si Jack sa gilid at hindi tumugon. Bodyguard lang siya ni Thomas at hindi sapat ang katayuan niya para makipag-chat sa isang pinuno ng isang napakakapangyarihang pamilya tulad ni Edwin. Siyempre walang magbabago sa bahay ng Hunt. Ayaw ni Thomas na mawala ang anumang bagay na nagpapaalala sa kanya ng ina ni Ethan. Kahit na ito ay isang bato lamang sa lupa, hindi hahayaan ni Thomas na ilipat ito ng sinuman. Tumayo ulit si Edwin at naglakad papunta sa hagdanan. Tumingin siya sa isang sulok na nawawala at tumingkayad pa para hawakan iyon. Umangat ang labi niya at ngumiti na para bang may naaalala. Para siyang bumalik sa isang lugar na puno ng mga alaala para sa kanya. Tumingin siya sa ilang lugar at hinawakan ang mga iyon habang paminsan-minsan ay bumubulong sa sarili, na para siyang baliw. Makalipas ang ilang oras, tiningnan ni Edwin ang oras at ilang beses siyang umubo. Busy pa ba ang master mo? Bahagyang yumuko si Jack. Ikinalulungkot ko talaga, Mr. Snow, ngunit si Master ay maraming bagay na dapat asikasuhin at dapat ay darating anumang minuto ngayon. O gusto mo hanapin muna si Madam? Hindi na kailangan, umiling si Edwin. Gusto ko lang tingnan. Sabihin mo sa master mo na pwede na siyang magpatuloy sa trabaho niya, alis muna ako. Pagkatapos nun, lumabas na lang siya ng bahay.
Parang pumunta siya sa haunted house para hindi makita si Thomas at si Elsa. Lumapit lang siya para tingnan. O sa halip, gusto niyang makita ng lahat na binisita niya ang pamilya ng Hunt. Kabanata 920. Nakita ni Jack si Edwin sa labas at bumalik na lang siya sa study pagkaalis ni Edwin. Nakaupo pa rin si Thomas sa sofa at nagbabasa habang umiinom ng tsaa. Parang wala siyang pakialam kung dumating ba si Edwin o hindi. Magdagdag ka ng mainit na tubig, sabi ni Thomas nang hindi man lang iniangat ang ulo. Nilagyan agad ni Jack ng mainit na tubig ang teapot niya at mukhang may gustong itanong. Itanong mo na lang kung ano ang gusto mong itanong. There's no need to be so wishy-washy, sabi ni Thomas habang patuloy sa pagbabasa. Nakipagkapit kamay ba tayo sa pamilya Snow? Sa wakas ay nagtanong si Jack pagkatapos mag-alinlangan pa. Malinaw na ginawa ni Edwin sa publiko ang kanyang pagbisita sa pamilyang Hunt upang makita ng pamilya Biggs na malapit na ang pamilya Snow at ang pamilyang Hunt. Ang dalawang pamilya ay konektado na sa pamamagitan ng kasal, kaya hindi mo maaaring salakayin ang isa nang hindi inaatake ang isa pa. Biglang inatake ng pamilya Biggs si Edwin at ang kanyang anak, at tiyak na hinding-hindi ito matatanggap ni Edwin sa paghiga. Kahit na alam ni Jack na si Ethan ang nagtakda ng lahat ng ito. Mula sa hitsura nito, ang setup na ito ay gumana ng mahusay. Lahat ay bahagi nito, kabilang si Thomas. Sa tingin mo ba ay makakatrabaho niya ako? Bulong ni Thomas. Sinusubukan lang niyang bigyan ng babala ang pamilya Biggs at tingnan din kung anong uri ng reaksyon ang mayroon sila. At anong uri ng reaksyon ang mayroon ang pamilya Biggs? Tanong ulit ni Jack. Hindi sumagot si Thomas. Ibinaba niya ang kanyang libro at nagsali ng isa pang tasa ng tsaa. Pagkatapos niyang uminom ng isang subo, tahimik siyang bumantong hininga. Tumayo si Jack sa isang tabi at hindi naglakas loob na magsalita. Masasabi niyang may kakaiba sa hitsura ni Thomas. Mukha siyang kakaharapin ng isang kakilakilabot na kalaban. Iyon ay depende sa kung ang isang tao ay maaaring manatiling pasyente o hindi. Pagkasabi noon ay marahan niyang ibinaba ang tasa at kinuha muli ang libro niya. Sumandal siya sa sofa at bumalik sa normal ang ekspresyon niya. Hindi siya pinahinto ni Jack. Tahimik niyang isinara ang pinto sa likuran niya at lumabas ng study. Kasabay nito, ang bahay ng Biggs. Napatingin si Ronald sa lalaking nasa harapan niya na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Sinabi mo bang binisita ni Edwin ang pamilya Hunt? Oo, nakita ko mismo. Si Edwin ay nagdala ng maraming regalo upang bisitahin ang pamilya ng Hunt na nagsasabi na nais niyang pasalamatan si Thomas sa pagligtas sa kanyang anak. Ang ekspresyon ni Ronald ay mukhang mas masama kaysa dati. Nasaan si Roman? Mayroon si Young Master. Nasaan na siya? Umalis si Young Master sa hilaga. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Ronald. Napatay ang mamamatay tao na iyon at ang aming mga tauhan ay nakita ng isang tao mula sa pamilya Snow nang kunin nila ang bangkay. Ibinagsak ni Ronald ang isang palad sa mesa kaya nahati ito sa ilang piraso. Ang tanggang bastard na ito. Gusto niya talagang patayin si Roman ngayon din. Talagang nagawa niyang sirain muli ito. Hindi nakakagulat na pumunta si Edwin sa pamilya Hunt. Makikipag-ugnayan ang pamilya Snow sa pamilya ng Hunt. Naisip siguro ni Edwin na ang pamilya Biggs ang nakakuha ng assassin para patayin si Edwin, ang kanyang anak at si Thomas. Dapat ay iniisip niya na ang pamilya Biggs ay magpapabagsak sa pamilya Snow at sa pamilya ng Hunt ng sabay. Marahil ay iniisip niya na gusto ng pamilya Biggs na duminahin ang hilaga. Kahit na nilayo ng pamilya Biggs na gawin ito, hindi nila nilayo na gawin ito ngayon. Ibalik mo siya dito. Galit na sigaw ni Ronald. Oo, Master Ronald. Hindi nang ahas si Ronald na mag-antala pa. Agad niyang tinungo ang kuwebang iyon sa likod ng bahay. Samantala, tumayo si Ethan sa harap ng mga lobo at tinitigan sila. Lahat sila ay pumped up at raring to go. Handa na ba kayong lahat? Tanong ni Ethan. Lalong lumakas ang nakamamatay na tingin sa mga mata ng mga lobo. Mayroon tayong malaking isda na malapit nang mawala ng pasensya, pahayag ni Ethan. Ay barbecue natin itong malaking isda. Salamat po at sinamahan niyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.